'Di ba? Oh, tapos si Kitty, sunod si Kitty. Oh, ano nangyari? Si Kitty Duterte ay nakaban sa ICC ngayon. O, iyakan na kayo mga DDS! O, di ba? Nakaban. Alam mo kasi, hindi niya na mapigilan ng nagwala raw doon sa ICC. Ayaw papasukin ng ICC. Na, kasi amoy alak daw ito. Ayan o. Tamo, kakalat na tumamaya. Nakalagay dito, Kitty Duterte na ban sa ICC. Hindi na pwedeng dumalaw sa ama dahil pumunta sa ICC ng lasing at nagwala ng hindi payagang pumasok sa loob. Kita mo yan, mga ginagawa ng mga Duterte? Tama pa ba itong pinagagagawa ng mga Duterte? Palala ng palala tong mga to. Even itong batang ito, wala pang 20 ito eh. 21 na ba to? Oh, 21 na pala to. Sa bagay, ang 21 years old kasi pwede na talaga tong mag-asawa, pwede na tong magkaanak. Ano na to? Medyo, pero sa tunay na buhay, bata pa to eh. Biruin nyo yan. Tama ba yan kahit dito sa Pilipinas, guys? May batas tayo na hindi pwedeng dumalaw ang isang individual sa kulungan nang nakainom kasi ano yan eh, malalanghap talaga yun or maaamoy talaga yan dahil piniprisking ka dyan eh. Talagang kahit dito nga sa dibdib mo eh, hinahawakan ng babaeng pulis. Kung babae ka, hinahawakan yan. Talagang thorough checking yan. Kung anong dala-dala mo. Madala kang pera, hindi po pwedeng malaking pera. 1,000 lang yata ang pwede mong ipasok. Tapos siya, pupunta sa ICC. ICC pa yun International Court pa ang ginanon niya. Anong akala niya? Hindi siguro naisip ni Kitty kasi nga lasing at hindi natin alam kung nag-wake and bake pa kasi nagwala raw eh. Once na ikaw, batang-bata pa to Batang-bata magtataka ka, batang-bata ka pa. Magwawala ka pag lasing? Ibig sabihin, kung ganun ka na nagwawala ka pag lasing, matagal ka na dapat umiinom. Matagal ka ng parang alcoholic ka na. 'Di ba? Ang tawag nga doon ay maoy. Once na ikaw ay napakatagal na, let's say mga 5 years ka nang umiinom, doon pwede ka nang magmaoy. Hindi 21 years old pa lang to. Ano to? 17, 18, 19, 20, 16 pa lang umiinom na ng napakarami or talamak na to uminom, ganon. Biruin mo, kung 16 pa lang siya umiinom at talamak na talaga siyang umiinom, hindi ako naniniwala na magmamaoy to. Buti na lang ay kung wala tong nanay at tatay, pwede. Pero kung talagang totoo na 16 pa lang naglalalaklak na to ng napakarami at yung inom nito walang limit, pwede itong magmaoy ngayon na magiging alcoholic na to. Unless na lang guys, kung meron pa tong sinasalang sa kanyang katawan at iinom. Alam nyo ba guys, pagka may sinalang kayo sa katawan nyo, lalong-lalo na yung ano na yon, parang sigarilyo na yon, alam nyo na yon kung ano yon. Once gumanong ka nun at uminom ka, wala ka na, parang wala ka na sa sarili. Pagka hinaluan mo pa yun ng inom, yung substance na yun or yung ano na yun, wala na. Wala na mangyayari sa'yo. Di ba? Tama, la chika. Tama ka, mintik. Ganon ang tama nito. Nag-trip ito na pumunta ng ICC at dadalaw sa tatay niya habang nakaganon siya. Nakainom at nakahit-hit ng ganon. Hindi ako magkakamali dyan. Papuputol ko yung Nako, ganyan yan. Kasi nag-aaral ako talaga sa mga ganyan eh. So yun, ibinan siya ngayon. Anong mangyayari? Si Kitty, syempre, love na love neto yung tatay niya. Ito po ay bunso na anak ni Digong sa nag-iisa niyang partner ngayon. Siya ang kumbaga apple of the eye ni Digong. At syempre, itong batang to, mahal na mahal din ito ang tatay niya. Dahil nga bunso siya, babae pa siya, alam naman natin yon. Kung may mga anak tayo, alam natin yon. Mahal ng
anak na babae ang kanyang tatay, lalong-lalo na bunso o kaya naman panganay. Kaso bunso ito eh. Ang panganay ni Digong ay lalaki. So, yan. Hindi na siya pwedeng pumasok, nakaban. Ewan ko ba, yan ang lahi ni Digong. Nakita niyo ang lahi ng mga iniidolo niyo? Ganyan, nakakahiya. Nagdudulot sila ng kahihiyan sa mga supporters nila. Yan bang sinusuportahan nyo? Nakakahiyang mga tao? Ikaw ba, meron kang pinag-aralan? Pupunta ka sa ICC pa naman din? International Criminal Court pa naman din? Na nakainom? At magwawala ka doon? Ano, maoy lang? Hindi yan. Naka-ano yan? Naka-take yan. Wake and take. Naka-wake and ano yan? Di ba pakinamin? Sabi nila pakinamin. Yan naman ang maririnig mo pag kaya ang may nababalitaan sila na nakakahiya sa mga iniidolo nila, sasabihin nila pakinamin. Basta kami Duterte lang kami. Yan ang mga saloobin ng mga DDS. Basta Duterte lang kami. Ang gagawin nila, ida-divert nila ang iniidolo mo nga adik eh. Ang iniidolo mo nga bangag eh. Kahit na sinasabi niyong ganon, adik, bangag ang aming presidente, ang aming pinoprotektahang presidente, ang aming iniidolong presidente, bakit? Nasaan ang simptomas? Nasa inyo, nasa iniidolo nyo. Tingnan nyo nga yan. Simptomas ng ng adik. Simptomas ang bangag. Bagsak na raw ang Pinas. Nakita nyo, may gera pa ngayon. Nando doon ang aming presidente. Nakikipag-usap. Pinapakiusapan dahil nga ang ating mga kababayan sa Middle East ay nakastranded doon. Pinapakiusapan ng presidente natin ang Middle East na itigil na ang gera. Or siyempre may pinag-uusapan sila doon na tungkol sa mga OFW. Okay? So tandaan nyo yan, pagdating ni PBBM dito sa Pilipinas, may good news yan. Iiyak na naman kayo. Pagdating ni Kitty dito sa Pilipinas, may bad news yan. Iyak na. Mga mga idolo nila adik at manyakol. Totoo naman eh. Tapos sasabihin nila si PBBM, asan? Asan ang tawag dito, yung nakikita nyong simptomas kay PBBM na adik siya. Asan? Ano ang makikita nyo kay PBBM na adik siya? Sige nga. Okay? Di yan check ko, palobad na kasi kaya wala talagang alam. Sige, magsalita kayo ngayon, asan ang simptomas si PBBM na adik siya? Sige nga, magsalita kayo dyan. Eto tingnan nyo. Ginawa. Napakabatang membro, napakabatang pamilya ng Duterte. Tingnan mong ginawa. Asan? Unahin mong sarili mo. Tingnan mo? Unahin mong sarili mo. Tinatanong ko kayo. Napakabata nito. Ni Kitty. Wala nang kredibilidad. Tingnan mo yung ginawa niya. Paka-unusual ng ginagawa, hindi normal yung ginagawa. Hindi normal na tao ito. Ang biruin mo, napakabata mo, ganyan ka na magkikilos, ganyan na yung iyong attitude, ganyan na yung behavior mo. Di ka ba nahihiya niyan sa bagay? Alam mo, dapat tingnan mo yung ate nito. Hindi man lang pinapayuhan, hindi man lang ginagabayan ang kanyang kapatid na napakabata pa siya, bulbulin, may uba na yung bulbul niya. Yung kapatid niya nagwawala, nagkakalat. Di man lang niya patnubayan. Kung ano-anong ginagawa sa bagay, pare-pareho na kasi sila guys. Pare-pareho na kasi silang may tama sa utak. Dahil sa kakagamit ng na yan, alam natin na limpak-limpak or hindi saganang-sagana sila sa ganyan. Alam natin yun. Mapabalita sa Davao. Nung minsan nga, di ba, may